Amen. Mga high school men. Susunod yung mga high school ladies. Uy, challenge, challenge. Okay, kunin natin ating Bible at buksan natin sa may message ko is two-part. Okay, so yung unang message is part of introduction, tapos meron tayo mamayang lesson na sasagutan. At ang pinaka-goal ko dito sa lesson will be meron ako introduce na lesson na pwede natin gamitin na yung sarili nating gawang lesson na pang follow up. Okay? Pang follow up. Tapos ang gagawin natin every 5 lessons, ito ay kung matatapos siguro mga 25 lessons. Bakit pa sir 25? Para meron tayong pag-uusapan every time na magbibisita ka sa isang tao. Okay, merong isang topic na pwede mo i-discuss. Okay, at the same time, para maituro ko lahat-lahat, then bibigyan natin ng once na nakompleto natin, pwede natin ibigay yung kompletong booklet with the answers. Okay? Kasama yung answers. Especially doon sa mga magdi-disciple. So, pag-pray nyo lang yan at pag-pray nyo lang din yung wisdom sa mga gagawin at the same time sa mag-check. Amen? May mga ilang mag-check din. Tapos yung suggestion. Okay? So, may mga ginagawa tayong ganito because sabi ko nga kanina, what if dumating ang Panginoon, kung darating ang Panginoon within this week, anong gagawin mo? Okay? So, hindi mo naisipin yung mga material things, lahat yan ay may iwanan natin. But the most important thing is to share the gospel to your loved ones. Amen? At maganda yan para masanay ka. Isang bagay, bakit hindi mo wini-witnessan yung iyong loved ones? Isang bagay is dahil hindi natin alam kung paano mag-witness. Pero once na natuto ka later on, yung burden mo, at lalong-lalo na kapag nag-pray tayo, hindi natin paghihiwalayin ang gagawin natin na to sa prayer kasi once na nag-pray tayo, ang hirap i-resist ng loved ones natin kapag pinag-pray mo talaga siya. Because kahit gaano kasimple yung explanation mo, may gagawin ng Panginoon para mag-speak sa Kanya. Not necessary na ma-witnessan natin agad-agad, pero may gagawin ng Panginoon pagka yung tao na yan ay pinag-pray mo. Okay? Psalms 41 verse 1. Again, I'm reiterating lahat ng mga na nangusap sa akin personally as a pastor doon sa ating World Missions Conference. At yung World Missions Conference nga natin, kung naalala nyo, hindi ganong pinag-aralan yung support dahil binabalik muna tayo sa basic dahil madali na yung support o yung sacrifice kapag nakita natin yung mga basic things. Basic things about prayer at ngayon naman is basic things in winning the loss. Okay? So ito yung shinare ni Pastor Doug. Naalala niyo yung sinabi niya? Hindi 911 kundi 411. Okay? Pwede tayong tumayo lahat. Basahin natin ang Psalms 411. Amen? Psalms 41 verse 1. Kapag may trouble, sino sa inyo may trouble? Taas ang kamay. Okay? Okay? Hindi ko na sasabihin na yakapin mo yung trouble mo, baka yakapin nyo yung husband niya. No? Okay, baka biglang yumakap ang misis ko sa akin. No? You're my trouble, no? Okay, pero isang bagay na natin dito is, kapag may trouble kayo, kasi ito yung sabi nga ni Pastor Doug, one thing na in-encourage na kami from time to time, pag meron kang trouble, kapag meron kang problema, lumabas ka, mag-witness ka. Okay? Mag-witness ka. Kung meron kang something na problema, pumunta ka sa labas, mag-witness ka. Kasi ito yung sinabi sa Psalms 41 verse 1. Basahin natin ang sabay-sabay. Blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. Okay? So hindi lang ito yung pagbibigay natin. By the way, pwede tayong magbigay sa poor ng pagkain, pansamantala lang yun. Okay? Walang masama na kapag may nakikita kayo, if God speak to your heart na may nakita kang bata o may nakita kang isang nanay, may daladalang pagamat kuminsan ginagamit kasi nila sa sindikato yan. Pero kung nag-speak sa'yo ang Panginoon, walang mawawala sa'yo kung magbigay ka lang. Ngayon kung nanloloko yan, bahala ng Panginoon. Pero at least you do something for the poor. Pero isang bagay na tinitingnan din natin dito is hindi lang yung poor physically,
but yung poor spiritually. Ang need ng tao physically, pagkain. Ang need ng tao physically is shelter. Ang need ng tao physically, yung kanyang clothing. Pero ang need ng tao spiritually isa lang, salvation. Okay? Salvation. So napakahalaga ng salvation na i-share natin sa tao. Okay? So tayo muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. We acknowledge, Panginoon, that what we read is from your word. Alam namin, Panginoon, na hindi po namin ito makukontra, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na ito po ay inyong salita. At ito po ay may authority sa amin at at the same time, nakita rin namin, Panginoon, na may promise na pinagkalob niyo po sa amin. So tulungan niyo po kami, Panginoon, na himayin namin ang mga katotohanan ito na aming maririnig. At ganoon din po, Panginoon, tulungan niyo po kami to learn how to disciple, how to follow up, how to be a blessing, Panginoon, sa isang taong hindi paligtas. At ganoon din po, Panginoon, kung paano din po kami maging blessing sa mga taong naligtas na nangangailangan ng magdi-disciple sa kanila. Lord God, I pray na tulungan niyo pang bawat mananampalataya that they will desire to have a fruit na hindi lang po material, kundi yung fruit na dinidesire niyo po, and that is the souls of men. Na bilang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ang aming fruit din po, Panginoon, ay isang Kristiyano din na ginagamit niyo po. So tulungan niyo pang bawat isa sa amin, kausapin niyo po kami, Panginoon, convict us sa kasalanang ito kapag hindi kami nagkakaroon ng bahagi sa pag-share ng gospel. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Psalms 126 verse 5 and 6. Okay, Psalms 126 verses 5 and 6. Ito yung mga talata na nagpapaalala sa atin about soul winning. Nadaanan ko lang kasi para maalala natin, no? Sabi dito sa Psalms 126 verses 5 and 6. Nakakalungkot kasi may mga ibang tao during the time na sila inaligtas, they are very eager to witness. Pero again, parang prayer, natuto tayong mag-pray na hindi na memorize pero naging mechanical naman. Pagdating naman sa ating pananampalataya, sa yung una tayong naligtas, ang gusto natin kagad i-share kagad natin yung gospel. Pero habang tumatagal, nawawalan tayo ng panahon at hindi na tayo nagsishare ng gospel na siyang pinakamahalagang bahagi at responsibilidad ng isang Kristiyano. Sabi diyan sa Psalms 126 verse 5 and 6, they that sow in tears shall reap in joy. At sabi diyan, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Actually, one of the crown na matatanggap natin dun sa langit is the crown of rejoicing pag tayo ay nagwi-witness. Amen? Okay, at I pray na i-desire nyo yan, na magkaroon kayo ng crown of rejoicing. Proverbs chapter 11 verse 30, sinabi rin po sa Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Hindi tayo wise kapag hindi tayo nagwi-witness. Hindi nag-glorify yung Panginoon kapag hindi tayo nagwi-witness. Balikan natin, ito yung mga things na kailangan nating na bilang isang mananampalataya, we have a responsibility to share the gospel. Sabi nga, simplihan natin Not necessary na yung kuminsan, of course, maganda sana yung meron kang desire na one soul a day, maganda yan. Okay, every week meron ka pero kung magsisimula ka kahit sa pagbibigay muna ng gospel tracts, okay, simpleng pagbibigay ng gospel tracts, simulan mo yan. Okay, simpleng pag-share ng testimony, simulan mo yan. And the more na natin, ang pinaka-goal ko as your pastor is maturuan ko kayo kung paano nyo gagawin ito. Kasi may nagtanong sa akin one time, Pastor, turuan mo kami kung ano yung ililesson. Paano mag-disciple? Okay? So this time, samahan nyo rin ako, ipag-pray nyo lang. Sama nyo lang sa prayer. Sabi ko nga kay Brother Maning kanina, kapag may mga ganitong klase ng ginagawa natin, katulad ng patungkol sa prayer, patungkol sa soul winning, if we are doing our best sa Panginoon, pag-pray natin kasi si Satan ayaw niya to. And he will do something na pwede kang i-discourage. Pero tuloy lang tayo, amen? Amen? At physically, hindi ko rin alam, pagka nagpipreach ako, to be honest, pag nagpipreach ako, after ng preaching, after ng Sunday,
Okay, malakas ako ng Saturday, Sunday, pero after ng Sunday evening, yan ang pinaka-weakest. Okay? Weakest. Lalong-lalo na kapag kayong ganitong sa afternoon na, parang ano na yan, parang habang nagpipreach ka lang, okay ka pa, pero after that, talagang weakest yan. Okay? At kapag may ginagawa ka, ikaw ang unang i-discourage ng kaaway. Pero isama nyo lang sa prayer, amen? Kaya nga mahalaga yun eh. Magandang i-partner natin yung prayer. Okay, now, tingnan natin ito, no? Merong mga verse na may makikita natin dito. Kanina, binabalikan ko lang yung Psalms 41 verse 1. Blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. Madalas na sinasabi sa amin ni Pastor Doug, kapag halimbawa, kausap ko lang siya sa phone, may problema ka, may mga things na go out and win souls. Okay? Go out and minister to somebody. Go out and give tracts. Kapag meron kang gumawa ka ng isang way, sabihin ko sa inyo, kapag meron kayong kausap, merong nakakapag-minister ka sa isang Kristiyano, napapalo up mo yan, hindi lang siyang napapalakas mo, pati ikaw na-encourage. Lalong-lalo na kapag nakausap mo, maya-maya nasa church. Lalong-lalo na kapag nakausap mo, may mga naintindihan siya at meron siyang naalala sa lesson. Nakaka-encourage yan. Okay? At meron pang mga ibang motto na sinabi na no? If you will take care of God's business, God will take care of your business. Narinig nyo na yung motto na yan? O yung praise na yan? Another thing na narinig ko is ito, no? If you will take care of God's big world, kasi ang soul winning, ang Great Commission is, throughout the world, God will take care of your little world. Sa tingin natin, napakalaki ng mundo kapag tayo yung nagwi-witness, nagbibigay sa gospel, nagbibigay sa mission, pero sa totoo lang, yung mundo natin napakaliit sa harapan ng Diyos. Kumpara natin ang sun sa earth, napakaliit ng earth. And yet, yung sun na nakikita natin na napakalaki, marami pang stars na mas malaki pa ng higit kaysa sa ating sun. Merong star na mas malaki pa sa buong solar system. Ganun lang kaliit yun. Kaya nga kapag sinabi dito na, take care of God's big world, and God will take care of your little world, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ng Diyos lahat ng trouble mo. Pero make sure may ginagawa ka sa mga main thing na gusto ng Panginoon. Okay? What is the main thing? Maraming mga tao na lost. Ang sabi nga dito, kung i-consider natin yung poor, sino yung mga poor? Sabi ko hindi lang yung mga physically poor, but spiritually poor. Tingnan niyo ang Psalms 142. Psalms 142 verse 4. Okay, Psalms 142 verse 4. Tingnan niyo yung sinabi dito na klase ng mga poor na makikita natin. Sabi ng psalmist, at maraming tao nagsasabi ng ganito, I look on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me, no man cared for my soul. Maraming tao na naghihintay silang mashiran, naghihintay sila na may magkalinga sa kanila, naghihintay sila na mayroong mag-care sa kanila. Pero sabi sa Bible, may mga tao that they are looking for refuge, but refuge failed him. No man cared for his soul. Amen? As a Christian, dapat meron tayong care for soul. Amen? As a Christian, dapat magkaroon tayo ng desire na mag-witness, ng desire na mag-disciple. At ito yung gagawin natin. Sa Gospel Hour, discipleship material to. Pero maglalagay lang ako ng mga introduction, then papasok tayo mamaya dito. Amen? Okay? So number 1, makikita natin dito, paano ba tayo, by the way, ang title natin, ginagawan ko rin ng way para maalala natin yung title in some way, no? They who win souls walks free from trouble's snare. They who win souls, kapag ikaw ay nag-witness, you will walk free from the trouble's snare. Okay? Sino may trouble? Sabi ko nga kanina, witness. Win souls. Kung gusto mong matanggal yung trouble mo at tulungan ka ng Panginoon, take care of God's big world and He will take care of your small world. Number 1, makikita natin dito, paano ba natin ito gagawin? Paano tayo mag-win ng souls para matanggal yung troubles natin? First, we need to see the burden of God for lost souls. We need to see the burden of God for lost souls. Paano ka magkaroon ng burden? Tingnan mo yung burden ng Diyos.
Tingnan mo yung sinabi ng Diyos ng kanyang burden. Luke chapter 19 verse 10. Mabilis lang ako, mga verses lang ito. Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Anong pinarito ng Panginoon? Hindi po marito ang Panginoon para magpagaling. Okay? Marami siyang pinagaling. Marami siyang pinakain physically. Gumawa siya ng miracle out of 2 fishes and 5 loaves. Marami, may pinakain siya. Pero hindi siya nagpakain for his entire life. Hindi siya nagtayo ng foundation para pakainin lahat ng gutom. Hindi siya tumawag ng lahat ng mga may sakit. Kundi bawat place na pupuntahan niya at meron siya nakita may sakit, tutulungan niya yung may sakit. Pero hindi lahat pinagaling ng Diyos. Hindi lahat pinagaling ng Panginoon. Hindi lahat, merong mga problema na sinoob ng Panginoon, but hindi yan ang pinaka-goal ng Panginoon. Hindi goal ng Panginoon na lahat ng sakit mo pagalingin. Hindi goal ng Panginoon na payamanin ka sa lahat ng possession mo. Hindi goal ng Panginoon na magkaroon ka ng solusyon sa lahat ng problema mo. Ang goal ng Panginoon sa iyo, most and foremost, is to save your souls. He has come to seek and to save that which was lost. Amen? Amen? So anong pinakano ng Panginoon? To save that which was lost. Luke chapter 19 verse 41. Sana magkaroon tayo ng burden na ganito. Nang pumunta ang Panginoon dun sa city, sa bayan ng Israel. Actually, ang sabi ng Panginoon, kung alam nyo lang ang plano ko para sa inyo, kung alam nyo lang yung mga bagay na gusto ko para sa inyo, kaya lang, ang sabi dito, makita nyo sa verse 41, when he was come near, he beheld the city. Nung nakita niya yung city, he wept over it. Alam niyo yung pinakamaikling verse sa Bible? Jesus wept. Hindi siya umiyak dahil namatay si Lazarus. Alam naman natin ang kwento, binuhay niya uli si Lazarus. So hindi siya umiyak dahil sa kamatayan ni Lazarus. Umiyak siya dahil alam niya kung ano mangyayari sa loss. Na merong death. And after death, merong tinatawag na second death. At yun ang pagtungo sa dagat-dagatang apoy. May burden siya. So makikita natin dito, we need to see from the Word of God na kapag nandito ka sa church, nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos, para magkaroon ka ng burden sa loss. Kasi kung lalabas ka para maging mabuting Kristiyano, hindi ka mabuting Kristiyano kung wala kang desire na may masave na tao. Para ka lang isang philanthropy lang na isang ordinaryong tao. Pero hindi ganyan ang isang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, meron siyang desire na mag-grow yung isang taong bago mananampalataya, ma-save yung hindi pa save. Marami tayong maabot pang kaluluwa. Amen? So yan ang desire ng Panginoon. Tingnan nyo si Paul. Romans chapter 10 verse 1, tingnan nyo si Apostle Paul. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Anong desire ng isang katulad ni Apostle Paul? Ang desire niya, yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga kamag-anak ay ma-save katulad ng bayan ng Israel. Ang sabi niya nga sa Romans chapter 9 verse 2, kung titingnan yung Romans chapter 9:2, that I have a great heaviness and continual sorrow in my heart. Ano yung happiness niya? Ano yung continual sorrow of his heart? For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Ang sabi ni Apostle Paul parang ganito, sana ako na lang ang pumunta na impyerno. Kung pwede ko lang ipagpalit na yung magulang ko na lang pumunta ng langit, ako na lang sa impyerno. Kung pwede ko lang ipagpalit na yung anak ko na lang pumunta sa langit, ako yung pumunta na impyerno. Ganun ang desire ni Apostle Paul. Amen? Pero bakit karamihan ng Kristiyano walang desire na ganun? Because hindi natin nakikita yung burden ng Panginoon. Kung kausap natin ang Panginoon, yan ang pinaka-i-desire niya sa atin. So we do not win souls because we do not have burden for them. Alam niyo isang bagay na ipag-pray mo? One thing na ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, give me burden for souls. Lord, give me burden for souls. Paulit-ulit mo yan, Lord, give me burden for souls. Hindi ako nagwi-witness sa ngayon, pero bigyan mo ko ng burden for souls until such time na i-move ka ng Panginoon that you will witness dun sa first person na mawi-witnessan mo.
At once na nakapag-witness ka ng isa, then later on, may encourage ka, mag-witness ka ulit, magbibigay ka ng gospel tracts. Amen? Magdi-disciple ka. Matthew chapter 9 verse 36, ang sabi dito, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Meron siyang compassion nang nakita niya yung mga tao. That's why isang bagay na makikita natin dito, sinabi niya sa verse 38, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers for you into a harvest. Tingnan niyo to, no? Pag nagkaroon ka ng burden for souls, anong tendency ipagpipray mo na merong i-send out na missionary? Pinagpipray niyo pa ba na may ma-send out from our church? Itong mahirap ipag-pray, no? Nagpipray ka ba na merong gamiting anak mo patungo sa mission field? Or ang gusto lang natin is matupad yung pangarap natin sa anak natin pero wag sa ministry. Alam nyo, ang pinakamaganda is may tawagin pa rin sa church para pumunta sa ministry. Pinagpipray pa rin yan. The more na yan. At once na nag-pray ka, Lord, send laborers, anong tendency? Lord, help me to support in faith promise. Yan ang tendency nun. Hindi tayo natututong magbigay sa faith promise. Why? Kasi wala tayong burden for souls. Okay? Just imagine, grabe yung yung nagbigay tayo ng 35,000, by the way, ang naibigay natin doon, meron isa pang member sa church na nagbigay ng another 35,000 doon sa missionary natin sa Africa. Kasi ang pinaka-goal nila, makapagbigay sila ng water, yung tawag dito yung pinaka-poso. Okay? Tapos kapag nakapaglagay sila sa isang village, witnessan nila yung mga tao doon. Not just giving them earthly water, kundi the living water. Ano yung tendency? Imumove ka ng Panginoon na magugulat ka na lang ng desire mo from time to time kapag may blessing sa'yo, Lord, I want to become a blessing sa mission field. Iano sa iyo ng Panginoon, magkakaroon ka ng burden. At ang tendency niyan, the more na tayo ay iano ng Panginoon, once we see the burden. Second, we need to see the joy of God in every person na nasa-save. Amen? We need to see the joy of God for every person who got saved. Tingnan niyo yung Luke chapter 15 verse 4. Luke chapter 15 verse 4 and 5. Ang sabi dito, ito yung parable na sinabi ng Panginoon at ito yung picture niya actually. Ang sabi niya, what a man of you having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? Alam niyo ba na God is, ang Diyos nag-glorify sa buhay natin? Pero tandaan niyo to ha, sino dito saved? Taas ang kamay. Willing ang Panginoon na iwanan tayo saglit para hanapin ang loss. Okay? Yes, mahalaga sa kanya yung save. Yes, i-bless niya yung save. Pero, ang nasa isipan niya pa rin, yung mga loss na kailangan pang masave. At tingnan niyo yung sinabi dito sa may verse 5. Ang sabi sa may verse 5. And when he had found it, tingnan niyo yung, imagine niyo na lang itsura ng Panginoon. Imagine niyo yung itsura ng Panginoon. Every person, sabi niya dito, nang nakita niya yung lost sheep, he laid it on his shoulders. Hindi niya binitbit sa tenga. Hindi niya binitbit sa katawan. Hindi niya nilagay dito. Ang sabi niya dito, nilagay niya sa kanyang shoulder. Para yung nawalang tupa na yan ma-relax. Nandun yung kanyang bigat, nandun yung kanyang amoy, nandun yung kanyang putik, pero walang pakialam ang Panginoon. Ang sabi dito, He is rejoicing. He is rejoicing. Every time na meron siyang isang tao na nadadala, every time na may tao na nasa-save, yan ang itsura ng Panginoon. Kaya itsura ng Panginoon kapag tingnan mo yung itsura niya sa Luke chapter 15, grabe ang saya niya. Iniwan niya yung 99 tapos tuwang-tuwa siya. Basahin niyo sa verse 6, ang sabi diyan, naghanda pa siya dahil lang sa isang sheep na nakita niya, na nahanap niya.
Tinawag niya yung kanyang mga kaibigan para mag-rejoice. Kaya tingnan niyo yung sinabi sa Bible, no? Luke chapter 15 verse 7. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just person which need no repentance. Isang bagay na wag nating, sana makita natin to. Hindi na nag-glorify ang Diyos kapag tayo ay punong-puno dito sa church ng ligtas na tao pero wala na tayong goal to witness for the lost. He is more concerned to the lost kaysa sa mga saved. Kasi wala na tayong kailangan eh. Pag namatay tayo, sigurado tayo sa langit. Amen? Ano maganda? Samahan natin ang Panginoon, hanapin ang lost. Amen? Another thing, Luke chapter 15 verse 10. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels. No, sabi nga ni Brother Saipil before, every time na nagwi-witness kami si Brother Saipil, si Pastor Saipil, one time ginawa niya, biglang ang ingay-ingay nila, nagsasabi sila ng ilan na na-witnessan, bigla niyang sabing, shh! Lahat tumahimik yung nasa sasakyan. Tapos sabi niya, naririnig niyo ba yung naririnig ko? Tapos kinote niya yung Luke chapter 15 verse 10. Hindi niyo ba naririnig yung mga angels nagpapalakpakan? Nagre-rejoice? Man? Sometimes hindi natin naririnig yan, pero yan ang heart ng Panginoon. That every time na may nawi-witnessan, every time na may nag-grow, every time na meron tayong isang bagong mananampalataya, tapos yan ay nag-grow yan at naging soul winner yan, sabihin ko sa iyo, iba yung joy ng Panginoon. Pag naalagaan mo yan, naging man of God yan, ibang joy ng Panginoon. Kaya mahalaga na hanapin natin yung loss. Third, we need to see what God promised or that God promises power in winning souls. We need to see that God promises power in winning souls. Sa Matthew chapter 18 verse 19 verses 18 to 20, Matthew chapter 28 verses 18 to 20, ito yung Great Commission. Madalas kabisado natin yung verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them, verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kabisado natin yan, pero huwag niyong kakalimutan yung verse 18. Ano sabi sa verse 18? Kung babalikan natin yung verse 18, ang sabi ng Panginoon sa verse 18, Brad. Ang sabi sa verse 18, and Jesus came and spake unto them, all power is given me in heaven and in earth. Alam niyo bang isang bagay na makikita natin dito? That God is willing to use every resources na meron siya. Every resources na kailangan natin if we will just win lost souls. Kung ang church natin magwi-witness, kung ang church natin hahayo yan, sabihin ko sa inyo, pag nag-pray kayo, Lord, bigyan mo ko ng ganito para makapag-witness ako, para magkaroon kami ng programa. Alam niyo, isang bagay na hindi pa natin nagagawa sa church. Wala pa tayong hindi ko alam kung meron na paano nyo sa akin, pero meron na ba tayong ginawa na isang malaking event na nagkaroon tayo ng sacrifice just for yung hindi lang dito sa church, hindi lang dito sa loob ng church, kundi meron tayong ginawang event na talagang nag-sacrifice tayo para may ma-witness, para may ma-save. Na meron tayong experience na makapag-witness tayo ng thousands of souls. Alam ko hindi pa natin, at walang imposible, walang masama kung nanaisin natin na someday. Amen? Amen? Parang tahimik lahat, oh. Pero ang sabi ng Panginoon all power is given unto me in heaven and in earth. Hindi natin natatap yung power na yan. Power in heaven, in earth. Parehas na kayang iano yan ng Panginoon if we will just do the Great Commission. Alam niyo kaya kung ipag magpipray kayo ng something impossible for the sake of the gospel,
hindi maramot ang Panginoon. For the sake of the gospel. Ako nagpipray ako na, Lord, bigyan mo kami ng mga members sa church na magkakaroon ng desire to win for the lost. Gagawa ng mga activity na ganito, unti-unti yan. Pupunta sa school para magbigay ng something lang sa mga bata tapos mag-witness tayo. Alam niyo isang bagay na ano yan, kung maraming masisave, at hindi natin alam kung gaano karami ang masisave, pero kahit na may profession, at kahit isang tao lang masave, worth it lahat ng sacrifice. And God is willing. Yung promise niya, Acts 1:8, hindi rin natin natatap yung power na to, but you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses. Kailan natin na-experience ang power ng Holy Spirit? Every time you witness. Amen? Sino sa inyo nagpipray kayo na maka-experience kayo ng kakaibang salvation experience? Alam niyo yung, naalala niyo isang kwento na isang bata na kumakatok doon sa isang tahanan tapos ano yan, ang masyado maano daw yung snow that time pero nagyaya pa rin yung bata na yun na kumatok. Then meron siyang isang nakatok, ang tagal niyang kumatok, ang tagal magbukas ang pinto. Tapos meron siyang nakita isang matandang babae tapos binigay niya yung gospel tracts. Nagpa-unlock para ma-witnessan. Pero hindi nila alam, yung babae na yon gusto na magpakamatay. But she got saved during that time na may nag-witness. Yung story kila Pastor Doug Season na na-witnessan, na na-save because of one gospel tract. Nagbiro si Pastor Doug, sabi niya, meron daw isang member sa kanilang church na save siya dahil nahulog sa isang nahulog na gospel tracts. Nahulog, pinulot niya. Kaya ang ginawa ni Pastor Doug, naghulog siya ng mga gospel tracts. Kasi ba, baka may makapulot din nun. Okay? Tapos yung isang na-save doon, na ano, yung sabi ko, someday madala ko dito yan sa church. Yung isang na-save because of the gospel tracts, yung sinabi niya, magpapakamatay sana siya. Okay? Yung day na yun, magpapakamatay siya, nagsimba siya sa Catholic, nagsimba siya kasama ng family, hindi alam ng family na magpapakamatay na siya. Tapos yung hapon, sabi niya, gagawin niya na, sabi niya, Lord, bigyan ko pa na ano, hahanap ako ng church. At doon sa church na yun, kung ano yung kalooban mo, 2 church ang pinuntahan niya, sarado ng Sunday night. Pero puti na lang, meron nakita siyang gospel tracts, nakita niya yung address ng Mount Calvary Baptist Church. Pagtungo niya doon, nagsisimula na witnessan siya ni Brother Gerald. At yung sabi niya na dapat death certificate, naging birth certificate. Amen? Alam yung ginagawa ng tao na yun ngayon? Everywhere he go, kasi representative siya ng company, nagdadala siya ng gospel tract sa lahat ng Baptist church na nadadaanan niya because he got saved because of a gospel tract. Sana makakarinig tayo ng mga kwento na ganun. And last, number 4. Tapos sasagutan natin to, amen? Okay lang? Number 4, we need to know how to present the gospel. We need to know how to present the gospel. So we need to see ano yung una? Una yung makita natin burden ng Diyos. Okay, second yung joy ng Diyos kapag may nawi-witnessan. Yung promise ng Diyos. Then number 4, we need to know how to present the gospel. Romans chapter 1 verse 15. Ang sabi dito, for as much as in me is, I am ready to preach the gospel. Nakita yung word na sinabi niya, I am ready to preach the gospel. Sana ready tayo. Sabi nga sa verse 16, I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Then 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi din dyan, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always, and give an answer to every man that asketh you a reason, and the hope that is in you with meekness and fear. Sabi niya dito, we need to be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope. Ano ba yung mapag-asa mo? Ephesians 6 verse 15. Ang sabi din, and the pit, and your pitch must be shod with the preparation of the gospel of peace. Ibig sabihin, dapat ready tayo to witness. Amen?
Ngayon, gagawin natin to. From time to time, may sasagutan tayo. Okay lang? Okay? Ito yung lesson number 1. Of course, witnessan mo siya. Pero ano yung gagawin natin? Ang lesson natin na 1 to 4 is puro about salvation. Lesson 1 is i-review mo sa kanya yung salvation. Kasi yung una, witnessan mo siya. I-review mo sa kanya. Lesson 2, check the salvation. Okay? Pastor, bakit kailangan i-check? Kasi hindi lahat ng tumatanggap, tunay na tumanggap. Pangatlo, assurance of salvation. Salvation pa rin, Pastor? Yes. Amen? Para makita natin na ma-assure siya sa salvation after siya ma-check. Then number 4, the evidence of salvation. Pastor, puro salvation. Mas maganda ng puro lesson muna natin salvation para tiyak na ligtas bago i-baptize. Amen? Ang PIP natin is the public profession. Okay? Pagkatapos ng 5, may certificate. Amen? Pastor, paano kapag na-miss ko? Then, hahanap ka na magdi-disciple sa'yo para makuha mo yung ano na yon. Then, kapag nakompleto natin to, lahat tayo tatanggap na isang booklet, paano ka magwi-witness or paano ka magdi-disciple. Amen? So, 25 lessons ito, kasama ang rapture. Isasama natin ang judgment seat of Christ sa rapture para makita natin na, alam niyo yun, pero wala tayong ibang ihahalo na dito kundi yung mga basic doctrine na narinig natin sa Bible Institute. Amen? Okay, so number 1, tingnan natin dito. Meron kayo nito? Okay, pakibigay yung ating mga material. Okay, 15 minutes. Basic Bible lesson about salvation. Okay, i-edit pa natin to, ayusin kung meron mga things na pero gusto ko ng daanan, amen? At least lahat kayo na disciple muna, amen? Tapos later on, wala na kayong rason na hindi kayo mag-disciple because duman tayo sa discipleship na to. Okay? Okay, number 1, tingnan natin. Salvation is through Jesus Christ alone. Diyan sa basic lesson na yan, ang gusto natin emphasize is wala nang ibang salvation kundi makatatagpuan natin sa Panginoong Hesukristo. So sasagutan natin ha. Okay, sasagutan natin din, ipapaliwanag ko kung paano ito gagamitin. John chapter 14 verse 6. Okay? So meron kayong mga ballpen, lagyan lang ng at hiraman na lang ng ballpen. John chapter 14 verse 6. Itago nyo to kasi ito yung palatandaan na ikaw ay natapos ng lesson 1. Pag natapos kayo ng lesson 5, hanggang lesson 5, meron tayong certificate. Pag may kulang, anong gagawin? Halimbawa, na-miss ni Jeff yung lesson 4. Okay? Hahanap ka lang ng isang tao na magle-lesson sa'yo. Okay? Pwede natin i-lesson yan or kaya iano natin para matapos mo yan, hindi mo kailangang hintayin na umikot ulit para matanggap mo yung certificate every 5 lesson. At lahat na madi-disciple nyo, every 5 lesson, meron ding certificate just to encourage them na magpatuloy. Kasi kung hintayin natin matapos yung bunga, baka hindi na ma-encourage yan. Okay? So meron tayong kada 5 lesson. Okay. So John chapter 14 verse 6. Basahin natin John chapter 14 verse 6. Ready, go. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I want to ang i-emphasize natin in lesson chapter 1 is walang ibang kaligtasan maliban sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Yun ang i-emphasize. Yun ang emphasis. Salvation is through Jesus Christ alone. Pag nagawa natin in English, gawin natin yung Tagalog. Amen? Ilipat natin sa Tagalog to someday. Pag natapos natin lahat. Number 1. Okay, the word salvation or save in the Bible comes from the Greek word soteria. Kaya nga ginamit yung soteriology dun sa may study of salvation. Okay? So meaning rescued or delivered from danger or death. Okay? So danger or death. Bakit kailangan mong maligtas? Bakit kailangan natin pag-usapan ng kaligtasan? Kasi ikaw ay nanganganib. Amen? Every person na hindi ligtas nanganganib sa kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, mamaya i-discuss natin yung kamatayan. Kung hindi ka masisave, nanganganib ka.
Kailangan natin emphasize sa tao na nanganganib ang kanyang kaluluwa kung hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Kaya napakahalaga ng lesson ng salvation. So number 2, makikita natin sa number 2, isa-isahin natin. Dito yung isa-isahin natin yung plan of salvation. And by the way, pag nakuha mo tong plan of salvation na to, ito na rin yung pwede mong gamitin pag nag-witness ka gamit ng gospel tracts. Amen? Pero uulitin mo sa kanya to pagka siya, na-witnessan mo siya, ililesson mo ulit ito para matiyak natin na siya ay saved at naintindihan niya talaga yung lesson. Number 2, the Bible clearly stated that I am a sinner in God's eye. Okay? That I am a sinner. Tayo ay makasalanan. The Bible clearly stated that I am a sinner in God's eye. So isulat mo na para sigurado. Then Romans chapter 3 verse 10. Brad, pakilagay na lang. Meron kayong kasama ba yung mga verses na pinakita ninyo? Romans chapter 3 verse 10. Okay? Romans chapter 3 verse 10 and 23. Pwedeng isa lang ang gamitin nyo dyan. Usually, ginagamit natin ang Romans chapter 3 verse 23. Pero kung titignan nyo yung Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Ang ibig sabihin ng righteous, hindi yan ibig sabihin ng mabait. Okay? Ang ibig sabihin sa Tagalog ng righteous is hindi mabait, kundi matuwid. Ang mabait, ang English ng mabait, ano English ng mabait? Kind or good. Okay? Pero yung word na righteous, wala daw kahit isa. Ang mabait, maraming ginawang kabutihan pero may nagagawa pa ring kasalanan. Pag sinabing matuwid, walang kasalanan na nagawa. Katulad ng Panginoon. Okay? So ang Panginoon lang naging righteous, wala nang iba. Romans 3:23, for the wages of sin, or for all have sinned and come short of the glory of God. Dito sa topic na to, makikita natin, emphasize nyo dito, pag in-explain nyo sa kanila, lahat tayo. Isama mo yung sarili mo. Huwag mong sasabing ikaw ay makasalanan. Ikaw naman na nagsasalita, hindi? Ang sabi dyan, all. Tanungin mo, kasama ka ba dyan? Kasama ba ako dyan? Yes. Wala ni isa ang hindi makasalanan. At i-emphasize din natin yung come short of the glory of God na lahat tayo hindi karapat dapat sa langit. Ilang kasalanan ang kailangan mong gawin para tanggalin ka sa langit? O para hindi ka karapat dapat sa langit? Isa. Anong patunay? Ilang kasalanan na gawa ni Adan at Eva para tanggalin sila sa langit? Isa. So, gaano karami nang nagawa mong kasalanan? Pag tinanong mo yung tao, sasabihin marami. So, sa tingin mo, karapat-dapat ka sa langit? Hindi. Kung si Adan at Eva hindi karapat-dapat sa isang kasalanan, how much more tayo? Si Lucifer, isang kasalanan lang din, hindi na rin siya karapat-dapat. So, kahit anong gawin natin, kung meron tayong isang kasalanan, sapat na yan para tawagin kang makasalanan. Kaya sabi sa Bible, lahat tayo makasalanan. Number 3, according to the Bible, the penalty of sin is death. Okay? The penalty of sin is death. Pakilagyan na lang ng Brad, underline yung death. And going to the lake of fire. Okay? Saan natin makikita yung Romans 6:23? For the wages of sin is death. At ano yung yung sinabi sa Revelation chapter 21 verse 8? Okay, Revelation chapter 21 verse 8, Brad. Revelation chapter 21 verse 8. Iyan ninyo na lang kagad sana, no? But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, warmongers, inisa-isa yung kasalanan dito. Pero ano yung emphasize nyo dito? May matitinding kasalanan na binanggit, pero ano yung pinakasimpleng kasalanan dyan? Liars. Tanungin mo siya, nakapatay ka na ba? Ang hirap, no? Pag nakapatay ka na ba, to sabi niya, oo. Okay? Pero pakiramdaman mo kung ano, no? Pag sinabi niya oo, ibig sabihin matinding kasalanan yan. Pero alam niyo ba na kahit hindi ka nakapatay pero nagsinungaling ka, ang sabi pa rin sa Bible, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Hindi kailangang pumatay ka para pumunta ka sa impyerno. Hindi kailangan matindi yung ginawa mong kasalanan. Kahit na simpleng kasalanan ang ginawa mo. Patungo na tayo sa impyerno. Ipaliwanag mo ng death, ang ibig sabihin ng death sa Bible is separation. Death means separation. Balik tayo dun sa ano natin, Brad? Death means separation.
So, physical death. Ang physical death is separation of soul to the body. Okay? Pag magkasama ang kaluluwa at katawan, buhay tayo. Pero pag umiwalay ang kaluluwa sa katawan, yan ay tinatawag na physical death. Pwede na natin ilagay natin yung sagot, Brad? Okay? Tapos, while spiritual death is the eternal separation of soul to the presence of God. Anong tawag sa pag nandun ka sa langit? Eternal life. Nalata nyo, pag nasa langit ka, ang tawag life, eternal life. Pero anong tawag kapag nandun ka sa lake of fire? Second death. Kasi ang separation, separated ka, hindi, by the way, yung death dito, yung spiritual separation is going to the lake of fire. Ang problema, hindi nasusunog yung kaluluwa mo. Ang kaluluwa is eternal. Ang nangyari lang sa'yo, mahihiwalay ka sa presensya ng Diyos. Kapag kapiling mo ang Diyos, merong eternal life. Pero kapag hindi mo kapiling ang Diyos, merong lake of fire. Ang question na magandang tanong dito, ano ang nakakaramdam? Katawan o kaluluwa? Pag sinabi niyang katawan, nararamdaman mo yan kasi buhay ka pa. Pag sinampal mo ko, masakit yan. Pag kinurot mo ko, masakit yan. Bakit? Nasa loob pa yung kaluluwa ko. Pag patay na ako, sampalin mo ko. O pumunta ka doon sa morgue. Okay? Pumunta ka dyan sa may sampalin mo yung patay. No? Aaray pa ba yan? May katawan, pero wala nang aray yan kasi wala na yung kaluluwa. It means na kapag pumunta ka sa impyerno, ito yung problema, nararamdaman mo yung init, nararamdaman mo yung uhaw, nararamdaman mo yung sakit, pero hindi ka nasusunog. Nakukuha nyo? Kaya kapag meron pang hindi ligtas dito, ganun ang mangyayari. Amen? So, yan yung tinatawag na second death. At sabihin mo sa kanya, maganda makita nila, ang kalamatayan hindi lang isa, dalawa. Okay? Number 4. But the Bible tells me that I can know for sure, 100%, that I can be saved. Ano yung verse na makikita natin dyan? 1 John chapter, so I can know for sure. Okay, ano yung verse dyan? 1 John chapter 5, verse 11 to 13. And this is the record that God had given to us. Anong binigay daw ng Diyos? Eternal life. And this life is in His Son. Sino ang source ng eternal life? His Son, the Lord Jesus Christ. Punahin niyo mabuti yung verse 12. He that hath the Son, hath life. Anong klaseng life yan? Eternal life. And he that hath not the Son of God, hath not life. So ang sabi dito, yung buhay na walang hanggan, kapag nasa sayo si Jesus Christ, may buhay na walang hanggan. Pag meron kang reliyon pero wala si Jesus Christ, wala kang buhay na walang hanggan. Pag meron kang good works pero wala si Jesus Christ, wala kang eternal life. Meron kang eternal life if the Son is in your heart. Ang sabi niya sa may verse 13, these things have I written unto you. Ito ay sinulat, itong Bible. Anong pinakalayunin ng Bible? That you believe on the name of the Son of God, the Lord Jesus Christ, that ye may know for sure, 100% that ye have eternal life. Anong purpose ng salita ng Diyos? Para patutuhanan na lahat ng sumampalataya sa Panginoon, alam nila 100% na meron silang buhay na walang hanggan. And that ye may believe on the name of the Son of God. Listen, kailangang maniwala. Kailangang manampalataya. Hindi tayo naniniwala sa Calvinist na pinipili ang nasisave. Amen? Okay? Kailangan mong manampalataya. Number 5, okay pa ba kayo? Salvation is not the result of man's good works. Man's good works, but Christ's work on the cross. Ang salvation na hindi dahil sa ating ginawang mabuti, kundi sa ginawa ni Jesucristo sa cross. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, nasagutan niyo na po yon. Good works saka cross. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith and not of yourselves. Ano sabi diyan? Hindi sa pamagitan ng iyong sarili. It is the gift of God. Ano ibig sabihin pag-gift? Hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Verse 9, not of. Ano sabi yan? Not of
works, lest any man should boast. So ang kaligtasan, hindi sa pamagitan ng gawa, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos kapag ikaw ay nanampalataya. Romans chapter 5 verse 8. Sinabi sa Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Okay? So though I would do a lot of good works, by the way, minahal tayo ng Panginoon nang tayo ay makasalanan pa. Sabi niya sa may though I would do a lot of good works, like giving to the poor, going to church every Sunday, or even penitence, so kahit magpapako ka pa sa cross, or any other things, if I still have sin, it would have been worthless. I must admit, isang bagay na kailangan natin admit, that I cannot save myself. That's why I need a Savior. Okay, I need the Savior. Titus chapter 3 verse 5. Bakit kailangan mo ng tagapagligtas? Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi sa Titus chapter 3 verse 5, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us." Ang ganda yan, hindi sa pamagitan ng mabuting ginawa mo kaya ka naligtas, kundi sa awa ng Diyos. James chapter 2 verse 10. Ano yung sinabi sa James chapter 2 verse 10? "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all." Kahit isang kasalanan lang magawa mo, guilty ka pa rin. Kaya nga, kahit marami kang ginawa, sa 10 Commandments, ilan na nagawa mo sa 10 Commandments? "Pastor, nagawa ko yung siyam, isa lang hindi." Guilty ka pa rin. Not by works. Okay? "The blood alone of the Lord Jesus Christ can cleanse me or can clean me of all my sin." Okay? Yung blood lang ni Jesus Christ. 1 John 1:7. The blood, no? Yung blood niyang So malapit na tayo. Blood. Mahalaga na i-emphasize natin ito. Anong problema natin? Ang problema natin, bakit tayo pupunta sa impyerno? Dahil sa kasalanan. Anong maghuhugas? The blood of the Lord Jesus Christ. At ang sabi dito, the blood of the Lord Jesus Christ, sabi niya dyan, sa may we have fellowship sa may bandang dulo, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ano daw maglilinis ang kasalanan natin? Hindi baptism. Hindi good works. Ang maglilinis is the blood. Gaano karaming kasalanan na nilinis ng Panginoon? All. Amen? Ano ibig sabihin ng all? Past, present, future. Madidiscussion sa masusunod. Okay, number 6, eternal life is in the person. Is in a person, and that person is the Lord Jesus Christ. Ano yung sinabi sa Acts chapter 4 verse 12? Pagbabasahin natin dito, Acts chapter 4 verse 12. So kaya nga, tandaan nyo to, we are thankful na Baptist Christian tayo, pero hindi natin tinatas ang baptist. Ang itaas natin ang pangalan ni Jesus Christ. Okay? Kasi magkaroon na lang tayo ng celebration ng Jesus Christ Day. Amen? Amen? Huwag natin tinatas masyado yung baptist. We just thank God na baptist tayo. Acts 4:12, "Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved." At kung titignan nyo sa Acts chapter 4, wala nang ibang pangalan na pinag-uusapan dyan kundi ang pangalan ng Panginoon Jesus. Okay? Salvation is not in a church. Salvation is not in denomination. Doon sa ating Brad, it is not in ritual, it is not in baptism or anything else. It is clear that eternal life can be received through the person of the Lord Jesus Christ. Amen? 1 John chapter 5 verse 12, "He that hath the Son hath life." Amen? Okay, number 7 and last. Okay, tapos na yung first lesson. Amen? Salvation is a free gift from God. Salvation is free because I do not need to pay for it. Sinong nagbayad? Christ paid it for me on the cross. All I need to do is to open my heart and let Him come in. Amen? So ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Pag sinabing regalo, hindi mo kailangan pagbayaran. Okay? Kailangan mo lang tanggapin. Revelation 3:20. Revelation chapter 3 verse 20. Sabi diyan, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him
and will sup with him, and he with me. Amen? So ang sabi diyan, ang Panginoon, ang sabi dito, nakatayo daw ang Panginoon sa pintuan ng ating puso, kumakatok, kung sino man ang makarinig ng kanyang tinig at magbubukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Kailan papasok si Jesus Christ sa'yo? Kapag binuksan mo yung pintuan. Now, you need to lead him in prayer. Ito palang nakalimutan natin dyan. Yung prayer, kung paano i-accept ang Panginoon Jesucristo. So ilalagay na lang natin sa mga ano natin, no? So yung prayer, no? Ano lang prayer na ano, kung tatanggapin mo si Jesus Christ, sasabihin mo lang sa prayer at iano rin natin yan para meron din tayong ano diyan sa lesson na yan. Sasabihin mo lang, Lord, sasabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan at hindi karapat-dapat sa langit. Kahit na simplihan lang natin. Naniniwala ako at nananampalataya na ikaw lang ang tagapagligtas, wala nang iba. Hindi ang aking sarili, hindi ang aking reliyon, kundi ikaw lang, Panginoon Yesus. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, Panginoon Yesus, bilang aking tagapagligtas. Ito na po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Kahit ganun kasimple. As long na makikita mo doon yung pag-aamin na siya ay makasalanan, siya ay naniniwala na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoon Jesucristo. Inalala niya ng Panginoon ang nakanamatay sa cross para sa kanyang kasalanan, tinanggap niya si Jesucristo bilang tagapagligtas. Now, Pastor, bakit kailangan natin i-lead sa prayer? Kasi hindi niya pa alam kung paano mag-pray. Paano pag sinabi mo, ikaw na lang mag-pray? O sige, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Patay tayo doon. Okay? So mali. So kailangan mo i-lead sa talaga sa panalangin. Now, Pastor, lahat ba ng nilid natin sa panalangin tumanggap? Hindi natin tiyak. That's why lahat ng lesson natin, yung 4 na lesson natin about salvation. Amen? Amen? Okay? Tapos, isusulat mo dyan ay, kapag na-save siya, tanungin mo siya, sinong tinanggap mo ngayon? Sabi niya si Jesus Christ. Saan mo siya tinanggap? Sa puso mo, sa puso ko. So sabihin mo sa kanya, sige, kung tinanggap mo si Jesus Christ, isulat mo yung pangalan mo. Okay? Pangalan mo ay Ramil Ulalia, have accepted the Lord Jesus Christ in my heart as my Savior this day ng 26 of August 1995. Depende kung kailan niya tinanggap ang Panginoon. Bakit mahalaga to? Kasi maraming nakakalimot kung kailan sila na-save. Amen? Okay? So, pag nakalimutan nyo yung answer, punta lang kayo sa office, humingi kayo ng copy ng answer. Amen? Okay? Okay? Pero pag natapos tayo dito, gagawa tayo ng isang booklet na ibibigay ko sa lahat na nakatapos. Para lahat tayo may pag-uusapan, mayroong mawiwitnessan. Now, Pastor, anong gagawin ko sa natutunan ko ngayon? Natutunan mo na yan. Pag-aralan mo kung paano mag-share, try to witness to somebody kahit isa ngayong week. Amen? Okay? Kunin mo yung gospel tracts natin, yung 10 Commandments, daanan mo to, tignan mo kung paano ipaliwanag. May mga ibang verses na nandito na wala doon sa 10 Commandments tracts, pwede mong gamitin. Okay? Paulit-ulit mo lang nabasahin. Ngayon, Pastor, hindi ako marunong magano. Sige, kumuha ka ng kausap mo, sabi mo, sasagutan natin to ha. Ipabasa mo sa kanya. Tapos sabihin mo yung sagot, ipag-pray mo sa Panginoon na Panginoon nang mag-explain through the Holy Spirit. Magugulat ka kahit hindi mo gaano ma-explain. Pag binasa niya yan, through the help of the Holy Spirit, magulat ka, baka masave yan. Hindi mo lang alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon kapag nag-pray ka. Amen? Amen? Okay, pwede tayong tumayo lahat. At kung meron man sa ngayon na nakaunawa sa message ng salvation, at hindi mo pa tiyak kung saan ka patutungo, why not baka ngayong araw na to, ito yung day of salvation mo. Amen? So, pwede bang habang nakayo ko ang ulo nakapikit ang mata, habang nakayo ko ang ulo nakapikit ang mata, sino sa inyo, sinasabi mo, Pastor, hindi ko pa tinanggap si Jesus Christ, ngayon ko lang narinig yung message na yan, at gusto kong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Taas mong kanang kamay mo at bibigyan ka na ng counselor para tulungan ka niya. No? Merong isa doon sa taas. Brad, kailangan ko ng isang lalaking counselor. Brad, pakitaas nga lang yung kamay mo ulit. Yun, Brother Joben.
Brother Patrick, dito sa baba, meron ba? Meron bang isa dito, meron pa ba dito na gusto mong matiyak ng, gusto mong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron pa ba? Meron pa ba? Okay? Tingnan nyo to ha, nagli-lesson lang tayo pero hindi nyo alam may kinakausap na. Amen? And I think meron iba sa inyo kinakausap. At kung tuturuan din natin ang bawat isa sa inyo na mag-pray, how to receive the Lord Jesus Christ, turuan mo yung tao na yun na mag-witness. Kapag marunong na tayo, wag nating sayangin na alam natin yung gospel pero hindi natin sinishare. Habang tumutugtog ang ating pianist, hindi ko na patatagalin ang invitation. If God spoke to your heart, pwede kang pumunta dito sa harapan, lumuhod tayo. Ugaliin natin lumuhod. Kung hindi ka man pupunta dito sa altar, look for a place, pwede kang lumuhod. Pero kung ikaw ay merong issue sa health, wag ka nang umupo, no? Wag ka nang lumuhod. Pwede kang umupo. Mag-pray ka silently. One of the things na pagpipray mo sa Panginoon, Lord, help me to see your burden for lost souls. Lord, bigyan mo ako ng burden. Lord, bigyan mo ako ng burden na makita ko yung burden mo sa bawat kaluluwa na hindi paligtas. Lord, ipakita mo sa akin, basahin ko yung mga verses na binanggit kanina to see how joyful you are in every person na nasi-save. Lord, gusto kong ma-experience, gusto kong makita na kung gaano ka kasaya kapag may nasi-save. And gusto kong mag-contribute sa kasiyahan na yan. Gusto kong mag-witness. Lord, gusto kong makita yung promise mo that you are willing to do something para lang sa kaligtasan ng maraming tao. And Lord, teach me how to present the gospel. Lord, teach me. Tulungan mo ko mag-share ng gospel sa gospel tracts. Yung lesson na natutunan ko ngayon, Lord, I pray this week. Pray that this week, at least one soul na pwede mong mawitnessan. One soul na pwede mong madala sa Panginoon na magbibigay kalulatian sa Panginoon. Okay? Habang nakayo kung ulo, nakapikit ang mata, at habang nakaluhod, pray tayo together. Hayaan natin ang Panginoon na mag-work sa ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli ay nagpapasalamat sa biyaya niyo po na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po because you are giving us a desire, Panginoon, para magkaroon kami, Panginoon, ng part, Panginoon, sa Great Commission. Lord God, I pray na tulungan niyo po kami na makita namin ang inyong burden. Tulungan niyo kami, Panginoon, that every time we see person, Panginoon, makikita namin yung kanyang pangangailangan spiritually. Lord, I pray na tulungan niyo po kami na maburden sa mga kaluluwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita namin ang iyong joy in every person na nasisave. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung paano din po namin makita na meron kayong power na ipagkakalob din po ang kakayanan para makapag-witness kami. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kaalaman kung paano po i-share, Panginoon, ang gospel. Lord God, I pray na wala po kami maging reason to neglect the lost. But Lord God, I pray within this week, magbibigay kami ng gospel tracts, magwi-witness kami, Panginoon, or magdi-disciple kami, Panginoon, o meron kaming yayayain sa church para makakilala sa iyo. Lord God, I pray na gamitin niyo pong Laloma Baptist Church at ang bawat miyembro na maging seryoso sa Great Commission. Pagpalain niyo po lahat ng mga panalangin ng bawat isa at ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.